Yon, magandang araw mga kabetlog tech. May gagawin na naman po tayo. DVD Pensonic player. Ayan po. Ayan, wala pong power. Kahapon nung sinaksak ko bagong dating may power pa ito. Pero ngayon wala na. Pero intro muna po tayo para magpapakilala lang. Buksan na natin nang malaman kung ano ang sira niya. Try uli natin isaksak. Pero pag sinasaksak sa outlet, yung plug nag-i-spark. Ibig sabihin tumatanggap ng kuryente. Wala talagang display. Ano kaya sira nito? Gaya ng dati, mag-testing muna tayo. Simula muna tayo sa power cord. Wala din akong tiwala sa power cord nito. Hindi maganda. Ayan, kuha natin ang tester. Gamit tayo ng analog tester. Settings natin sa X10 para mas malakas ang palo niya. Ayan, testing natin dyan. Yan, pumalo sa kabila. Tapos sa kabila naman, lipat natin ang saksakan. Ayun, pumalo. Ibig sabihin, walang problema yung power cord natin. Taon na rin tayong walang tanggap ng DVD. Kasi palaos na po ito. Dito tayo magpo-focus sa power supply. Check voltage po muna tayo. Ito naman yung ano niya eh. Kung ano mga voltahe niya rito. So, dito naka-indicate kabila. Ground negative 12, positive 12, ground 5 volts, 5 volts. Ito po yan dito yung bawat ping na to. Ngayon natin kung may voltahe dyan na lalabas. Saksak natin. Nag-i-spark eh pagka sinasaksak eh. Ibig sabihin tumatanggap ng kuryente. Ngayon natin kung may lalabas na voltahe. Tester. Natin sa 50. Ito ang ground sa kabila. Sama naman natin. Okay. Ito na lang natin tutok. Ground. Volts. Negative 12 volts. Meron po siya. Pero mababa. Dito. Meron naman supply guys. Ayan. Tapos ground dito sa kabilang dalawang positive 5 volts pero mababa. Lang sa 5 volts. Ito naman ang voltahe pero mababa.
posible na sira nito. Try ko isaksak ulit sa ano niya, magpa-power. Yan, saksak natin. Yun, nag-i-spark kasi nasaksak. Pero walang power pa rin eh. Wala guys, patay. Try tayo mag-testing ng voltahe na naka-input siya. Meron. Meron. Voltahe guys eh. Wala po lang, mababa talaga supply. Tapos ito yung 5 volts. Ulo. Mababa yung 5 volts. No? Hindi din. Mababa, wala pa sa 5 volts guys. Hindi pa. Punutin natin ulit. Lakas mag-init ng capacitor to guys ah. Init itong capacitor na to. Try natin itong palitan ng capacitor ng dalawa na to. Tinanggal natin yung dalawang capacitor, palitan. Tingnan nyo guys, ang nakakabit dito 1000 microfarad by 10 volts. Tapos sa supply doon, sa power supply 12 volts. Talaga mag-iinit ito eh.
Kasi dapat hinikita niya yung 12 volts ang supply tapos 10 volts mag-iinit. Maaaring pumutok pa nga ito eh. Kaya nga medyo naka-usli na, paputok na. Ay kakabit natin ito. I-upgrade na natin. 1000 by 16 volts. Ayan. Mas malaki na yung katawan niya. Pwede naman yan eh. Dapat ang original niyan eh. Kaso ang baba eh. 10 volts. Iinit talaga to, puputok. Tapos ito 16 volts dapat ganito yan, 16 volts by 470. Ito meron tayong isa. Ayan. 16 volts by 470 microfarad. Ito na ikakabit natin. Try natin sa sakali. Try na natin isaksak ngayon. Palitan natin. Ito may pagbabago sa kanya. Saksak na po natin. Spark. Ayun guys, nagka-power. Ayun, umikot. Power na siya. Ayan, nag-reading na. Check voltage tuloy tayo kung ano nagbago sa kanya. Ayan. Kaya sa 5 volts nagbago na. Ito yung 5 volts. Tester natin ha. Ayan guys, tumaas. Kaganina wala pa sa 4. Ibig sabihin may sira na yung capacitor. Tapos sa 12 volts ito. Ayun, lumampas na. So, sa kabila sa negative 12 volts tumaas yan. Halos ganun lang din guys yung supplies niya sa negative 12 volts. Yung sa negative ay sa 5 volts lang ang nagbago, tumaas.
Ayan, natapos na po natin ang DVD player. Iisa lang po pala ang may-ari nitong amplifier at ang DVD. Kung may katanungan po kayo, paki-comment na lang po sa comment section at para pag-usapan natin kung ano pong gusto niyo pong malaman. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe, paki-subscribe na po at para palagi po kayong updated sa mga gagawin po nating mga video. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.